Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Red Sonja. Nagsimula ang kwento sa lugar na tinatawag na Hircania. Sa lupaing ito, namumuhay ang mga tao nang may pagkakaisa, tahimik at kasundo ang kalikasan. Sa kasamaang palad, nang maluklok sa kapangyarihan ang barbarian na si Haring Ansus, nagsimula itong magasik ng kaguluhan sa kapaligiran. Isang araw, sinalakay ng hukbo nito ang nayon ng isang batang babae na nagngangalang Sonya at halos walang nakaligtas, tanging ang bata lamang. Makalipas ang maraming taon, dalaga na si Sonya at nasa hustong gulang na ito. Hindi pa rin siya tumitigil na hanapin ang iba pang kasapi ng kanyang tribo, nagbabaka sakali na may nabuhay pa sa mga ito. Dala niya ang mapa ng kagubatan at minamarkahan ang mga lugar na kanyang napuntahan na. Sa araw na yon, sa isang lawa, nakakita siya ng rebulto ng Diyosa ng kagubatan at nanalangin dito bago maligo. Sa sandaling iyon, narinig niya na dumarating ang magagandang hayop na tumatakbo malapit sa kanya dahil ang mga ito ay hinahabol ng mga mersenaryo. Agad na nagtago si Sonya at ang kanyang kabayo. Hindi siya lumabas hanggang sa tuluyang umalis ang mga ito. Ilang sandali pa, natagpuan niya ang mga hayop na patay na sa lupa at wala na ang kanilang mga sungay. Matapos maglakbay ng ilang oras, nakarating si Sonya sa isang maliit na kaharian na kasalukuyang inaatake. Iniwan niya ang kanyang kabayo sa loob ng kagubatan at palihim na sumilip sa nayon hanggang sa makita niya na itinutulak ng mga mersenaryo ang isang napakalaking nilalang papasok sa isang hawla. Sa mga oras na iyon, dumating naman si Emperor Dragan kasama ang kanyang mga sundalo at si Anecia ang kanyang assassin sakay ng kanyang nakakatakot na sasakyan. Dito malalaman na ang mga mersenaryo ay inatasang mangolekta ng mga kakaibang nilalang para sa gaganaping palaro ni Dragan sa isang labanan ng mga gladiator. Kaya't siniyasat nito ang mga kulungan upang tiyakin kung maayos ang kanilang mga nahuli. Pagkatapos, tiningnan niya ang mga bihag at inutusan ng kanyang mga sundalo na ilabas ang isa dito. Sinabi niya sa lahat na kilala niya ang matandang bihag. Maraming taon na ang nakalipas noong siya ay isa pang alipin at minsan ay dinuraan siya ng taong iyon. Sinabi niya sa bihag na hinahanap niya ang nawawalang kalahati ng Book of Secrets at nais niyang makapasok sa kagubatan ng Hirenian. Binalaan naman siya nito na ang tanging mga taong tinanggap ng mga Diyos lamang ang maaaring makapasok doon. Ngunit hindi naniniwala si Dragan sa mga Diyos dahil ang tanging pinaniniwalaan niya ay kaalaman at agham. Matapos sigawan ang lalaki dahil sa kanyang pananampalataya, inutusan niya si General Karlach na patayin ito. Samantala, palihim namang inikutan ni Sonya ang paligid at nakakita ng dalawang mersenaryo na pinahihirapan ang isang nilalang sa loob ng hawla. Sinita niya ang mga ito dahil sa kanilang kalupitan bago niya mabilis na sinaksak at pinatay ang dalawa. Pagkatapos, sinubukan niyang buksan ng hawla ngunit biglang dumating si Anecia at itinutok nito ang isang espada sa kanyang leeg. Itinulak naman ni Sonya ang espada palayo at umatras. Sinabi naman ni Anecia na malapit nang maglaho ang buong kagubatan. Sa sandaling iyon, tila may naguutos na boses sa isipan ni Anecia na pumatay kaya sinalakay nito si Sonya. Dito nag-umpisa ang matinding labanan ng dalawang babae. Ipinamalas ang kanilang husay gamit ang kanilang mga sandata. Gayunpaman, mas bihasa pa rin si Anecia sa espada at nagawa nitong maagaw ang sandata ni Sonya. Gumanti naman si Sonya sa pamamagitan ng pagdakma sa mga binti ni Anecia upang babagsakin ito. Nakita sila ng mga tao kaya't nagtipon ng mga ito sa paligid habang nagpatuloy ang kanilang sagupaan sa lupa at dito ay nagawang sakali ni Sonya si Anecia. Nang makita ito ni Dragan, sinabi nito na nakakatuwa silang panoorin. Bigla namang na-distract si Sonya sa pakikipaglaban nang dumating ang kanyang kabayo upang tulungan siya. Agad naman siyang sinuntok ni Karlach dahilan upang mawalan siya ng malay. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Sonya sa loob ng tolda na nakagapo sa isang krus.
Tinanong siya ni Dragan ng ilang bagay, ngunit dahil ayaw niyang magsalita, tinusok ni Carlac ang kanyang mga sugat gamit ang espada upang pahirapan siya. Nang agawin ni Dragan ang kanyang mapa, biglang nakawala si Sonia at galit na hinila ito sa kanyang kasuotan. Itinutok naman ni Anesia ang kanyang espada kay Sonia upang patigilin ito. Sinabi ni Dragan na huwag patayin si Sonia dahil nais niya itong sumali sa labanan ng mga gladiator. Pagkatapos, muling nawalan ng malay si Sonia at dito ay nanaginip siya tungkol sa araw na sinalakay ang kanilang nayon. Sinabihan siya ng kanyang ina na isama ang mga bata at tumakbo papunta sa kagubatan. Nagpabalik-balik ang batang si Sonia upang subukang iligtas ang iba pang mga bata. Ngunit sa lahat ng sulok ay naroon ng mga mersenaryo at wala siyang mailigtas. At ang mas malupit ay wala siyang nagawa ng patay ng kanyang ina sa kanyang harapan. Nang magising si Sonia, nasa loob na siya ng isang hawla kasama ang iba pang alipin. Sakay sila ng mga kariton patungo sa bayan kung saan nakita niyang hinahagupit ng ilang lalaki ang kanyang kabayo. Sa kanyang matinding galit, sinuntok at inatake niya ang mga ito hanggang sa makawala siya. Ginamit niya ang kanyang mga kadena upang hulihin ang lalaking may latigo. Pinabagsak ito at tinangka niya itong patayin. Ngunit nahuli siya ng mga sundalo at muling hinagi sa loob ng hawla kung saan muli siyang nawalan ng malay. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Sonia at laking gulat niya nang makita ang kanyang ina sa kanyang harapan. Ngunit isa lamang itong ilusyon na dulot ng kanyang panaginip. Ang totoo ay isa lamang itong matandang babae. Dahil sa gulat, sinakal ni Sonia ang babae at itinutok ang kutsilyo sa leeg nito, ginamit niya bilang panangga. Ipinaliwanag ng ibang mga alipin na siya ay nasa isang hukay kung saan walang halaga ang buhay at walang makakatakas. Kung papatay niya ang matandang babae, walang pakialamang sino man. Pagkatapos ay kinuha ng kapitan ang kutsilyo ni Sonia at sinabihan siyang kumalma, kung hindi ay mapipilitan siyang hagupitin ito. Samantala, nagtataka si Maester Crudless kung bakit labis na nahuhumaling si Dragan sa kagubatan ng Hyrcanian. Ipinaliwanag nito na nang sakupin ni King Hansus ang Hyrcanian, ang mga nakaligtas ay tumakas papasok sa kagubatan at dala nila ang kalahati ng Book of Secrets. Nasa kamay naman niya ang kalahati na nakatulong sa kanya upang makamit ang maraming tagumpay sa agham. Ngunit nais pa niya ang higit pa at mayroong mensahe sa aklat na tanging si Dragan lamang ang nakakabasa. Sinabi nito na ang isang batang nagtataglay ng lahat ng kaalaman ay ang maghahari sa mundo. Iniisip ni Dragan na ito ay tungkol sa kanya, kaya nais niyang malaman kung paano ito magtatapos. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay baka pwedeng makahingi ng like at kung hindi naman kalabisan ay pasubscribe na rin sa ating channel. Maraming salamat! Pagsapit ng gabi, patuloy na sinusubukan ni Sonia na makatakas mula sa hukay sa pamamagitan ng pag-akyat sa pader. Pinagtatawanan naman siya ng ibang mga alipin dahil wala pa raw kailanman ang nakarating sa tuktok. Ngunit pinatunayan ni Sonia na sila'y nagkamali. Hindi nagtagal, narating niya ang itaas at nakalabas ng hukay. Ngunit sinalubong naman siya ng mga bantay. Nakipaglaban siya sa ilan at may isa pang itinapon niya pabalik sa hukay. Ngunit patuloy na dumarating ang mga ito hanggang sa tuluyan siya mapaligiran at muling mahuli. At sa huli, natagpuan ni Sonia ang kanyang sarili na nakagapos sa kanyang higaan. Sinabi ng ibang mga alipin kay Sonia na upang makalaya, kailangan niyang manalo sa lahat ng laban sa arena. Ikinuwento rin ng mga ito na dati ring alipin si Anesia at nakamit nito ang kanyang kalayaan matapos magwagi sa mga laban. Ngunit ayon sa mga chismis, ang mga tinig na naririnig ni Anesia ay ang mga multo ng lahat ng taong kanyang napatay. Samantala, sa loob ng kastilyo, napagtanto ni Anesia na halos ubos na ang kanyang gamot kaya itinago niya ang mga bakanting bote nang pumasok si Dragan sa silid. Pinaalala niya dito ang ipinangako nitong gagamutin siya at sinabi naman ni Dragan na tutuparin niya iyon, ngunit hindi siya maaaring maging emperatrice hanggat hindi matino ang kanyang pag-iisip. Kaya't binigyan siya ni Dragan ng bagong bote ng gamot at ininom niya ito lahat. Pag-alis ni Dragan, inakala ni Anesia na may nakikita siyang mga multo sa salamin.
Kinabukasan, nagsimulang magsanay ang mga alipin para sa darating na laban. Nakilala ni Sonya si Osin, nakilala bilang untouchable dahil hindi pa ito kailanman nasugatan ng talim mula nang ito'y mahuli. Hinamon niya si Sonya na baguhin iyon at siya ang magiging premyo nito. Sinabihan naman siya ni Petra na huwag basta makipagkaibigan dahil hindi niya alam kung sino ang maaaring maging kalaban niya sa huli. Nang magsimula ang laban, nagkagulo ang mga alipin sa harap ng blacksmith upang makakuha ng magagandang sandata. At dahil bago pa lamang si Sonya, isang espadang kahoy at kalasag lamang ang nakuha niya kasama pa ang bikini armor. Ilang sandali pa, makikita na puno ng tao ang arena at naghihiyawan ng mga ito na tila sabik sa panibagong marahas na kamatayan. Kalaunan, ipinadala sa loob sina Sonya at Petra, ngunit tumanggi si Sonya na pumatay ng isang inosenteng babae para lamang sa kanilang libangan. Sa halip, hinamon niya ang emperador na siya ang labanan. Natawa si Dragan at kumaway sa kanyang mga bantay na agad namang nagpaulan ng mga palaso kay Petra. Tumakbo naman si Sonya patungo dito at humingi ng tawad bago ito tuluyang namatay. Pagkatapos, biglang sumugod ang mga sundalo sa arena kaya kinuha ni Sonya ang mas maayos na espada ni Petra at sinimulan silang labanan. Pinabagsak niya ang unang sundalo sa pamamagitan ng paghiwa sa mga binti nito. Pagkatapos, kinuha niya ang kutsilyo ng lalaki dahil iyon ang sandatang mas gusto niyang gamitin. Dahil dito, mabilis niyang napatay ang mga sundalo isa-isa sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanilang mga lantad na bahagi ng katawan. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagawa niyang talunin ang lahat at nagdiwang ang mga tao sa kanyang tagumpay. Maging si Dragan ay humanga sa kanyang ginawa. Bago umalis, kinuha naman ni Sonya ang kwintas ni Petra. Ilang sandali pa, balik sa kulungan, ibinigay ni Sonya ang kwintas sa nagluluksa at kasintahan ni Petra na si Hawk. Naghandog naman si Osin ng isang tagay para sa lahat ng alipin na namatay ng araw na iyon. Pagkatapos ay kumanta si Sonya ng isang tradisyonal na himno ng kanyang tribo bilang pag-alala sa kanila. Sa kanyang pagkagulat, alam din ni Dex ang lyrics at sumabay itong umawit. Kinabukasan, ipinakita ni Crudles kay Dragan ng isang artifact na tinatawag na Yok na ikinabit niya sa ulo ng isang nilalang sa kagubatan gamit ang kuryente. Sinubok ito ni Dragan sa pamamagitan ng isang remote control na agad na nagpawala sa katinuan ng nilalang. Natuwa siya sa resulta, ngunit nais niyang gumana rin ang Yok sa mga tao. Ang totoo ay matagal na nagsagawa ng eksperimento si Crudles sa mga alipin, ngunit pinapatay ng Yok ang lahat ng mga ito. Naniniwala naman si Dragan na ang paghahanap sa kabilang kalahati ng Book of Secrets ang magpapahintulot sa kanila na matapos ang proyekto at lumika ng isang buong hukbo ng mga taong kontrolado ng Yok. Pagkatapos, ipinakita ni Crudles ang isang naglalagablab na orb na ngayon ay nagsisilbing pinagkukunan ng enerhiya ng buong lungsod. Nangako siya na sa lalong madaling panahon ay magagamit din nila ito bilang sandata. Samantala sa hukay, tinanong ni Dex si Sonya kung paano niya nalaman ang awit dahil hindi siya mukhang Herian. Bigla niyang naisip na mula ito sa kanilang tribo at ibinunyag na mayroong pangkat ng mga nakaligtas na naninirahan sa puso mismo ng kagubatan. Napaluha si Sonya sa balitang iyon at sinabi na kailangan nilang makatakas. Naputol ang kanilang pag-uusap nang sabihin ng kapitan kay Sonya na siya'y pinapatawag sa palasyo. Pinilit si Sonya na muling isuot ang kanyang bikini armor at ipasok sa isang hawla na hinila patungo sa dakilang bulwagan kung saan ginaganap ang isang marangyang salo-salo. Dito ay pinakita sa kanya ni Dragan ang isang mapa ng kontinente na nagpapakita ng lahat ng lugar na nasakop na ng kanyang mga hukbo. Inanunsyo ni Dragan na ang kagubatan ni Sonya ang susunod at ipinakita sa kanya ang isang aklat na biglang nagpaalala sa kanya ng mga alaala ng kanyang tribo sa paggamit ng kabilang kalahati nito sa mga ritual. Nang gabing iyon, na naginip si Sonya tungkol sa mga ritual at sinabi sa kanya ng kanyang ina na protektahan ang aklat. Pinatay ni Dragan ang kanyang ina at ninakaw ang aklat at pagkatapos ay nagising si Sonya, determinado na hindi hayaang matupad ang kanyang panaginip. Pagkatapos sa arena, pinilit ng mga alipin na makipaglaban sa mga mersenaryo na nakasakay sa kabayo.
Kitang-kita ang kanilang kakulangan sa lakas, kaya nagkaisa silang pabagsakin ng kabayo at pagkatapos ay aatakihin nila ang mga sakay nitong mersenaryo. Dumating ang kapitan upang maghanap ng iba pang alipin na ipapadala sa laban at nagreklamo si Sonya dahil hindi siya napili. Sinabi ng kapitan na ipinagbawal ni Dragan sa kanya ang makipaglaban dahil nais nitong panoorin niyang mamatay ang lahat ng iba pa. Nakiusap naman si Sonya kay Osin na protektahan si Dex. Pagkatapos pumunta siya sa blacksmith upang humingi ng mas magandang armas. Noong una ay tumanggi ito, kaya nagbanta si Sonya dahilan upang magbago ang isip nito nang mapagtanto niyang si Sonya lamang ang nakakaalala ng kanyang pangalan. Pagkatapos, hindi na pinansin ni Sonya ang kapitan at pumasok siya sa arena. Dumating ang dalawang mersenaryo sakay ng kabayo upang habulin siya. Ngunit pinrotektahan siya ni Dragan sa pamamagitan ng utos sa kanyang mga gwardya na patayin ng dalawa. Galit na pinaalalahanan ni Sonya si Dragan na naroon siya upang makipaglaban. Sinabi naman ni Dragan na gusto nitong malaman kung nasaan ang huling mga Hyrcanian. Kung hindi siya magsasalita, mamamatay ang lahat ng alipin. Pagkatapos ay inilabas ng mga gwardya ang bawat alipin bago ginamit ni Dragan ang remote control upang buksan ang isang platform sa lupa na nagpapakita ng isang napakalaking Cyclops na may nakalagay na yok sa likod ng leeg nito. Ginamit muli ni Dragan ang kontrol upang simulan ang pag-atake ng nilalang sa mga alipin. Nagsimulang tumakbo ang lahat, ngunit nagawa pa rin ng Cyclops na suntukin ng ilang alipin gamit ang ulo nito na nagdulot sa kanila na mahulog sa kailaliman. Sinubukan ni Hawk na atakihin ng nilalang, ngunit agad siyang nalaglag. Nang sumunod si Osin sa pag-atake, itinapon siya ng Cyclops sa gilid ng hukay. Napansin ni Sonya ang yok, kaya tumalon siya ng mataas upang lumapag sa likod nito at nagawa niyang humawak dito sa pamamagitan ng pagsaksak gamit ang kanyang mga kutsilyo. Habang naguguluhan ang Cyclops, ginamit ni Sonya ang lahat ng kanyang lakas upang hilahin ang yok mula sa likod ng nilalang. Unti-unti namang humupa ang galit ng Cyclops at ibinaba nito ang katawan dahilan upang mahulog si Sonya. Pagkatapos, ibinaba ng Cyclops ang kanyang kamao at pinukpok ang lupa malapit sa kanya. Nakiusap naman si Sonya na huminto ito at ipinaliwanag na hindi siya ang kaaway ng nilalang dahil ang emperador ang kanilang kaaway. Tumakbo ang Cyclops patungo sa mga upuan at sinira ang mga ito gamit ang kanyang mga sungay. Kaya nagtakbuhan ang karamihan, bagaman nagdulot ang pagbagsak ng struktura sa pagkamatay ng ilang sibilyan. Nakaligtas naman si Dragan sa huling sandali at dinala siya ni Karlach palayo. Sa arena, nagdadalamhati ang mga alipin sa pagkawala ni Osin, ngunit sa isang iglap, umakyat ito pabalik at sinabing siya'y untouchable. Still untouched? Itinuro naman ni Sonya ang isang lagusan na nilikha ng pagkawasak ng Cyclops at sinabihan ang kanyang mga kaibigan na tumakbo at nangakong magkikita sila sa Whitechapel. Pagkatapos, palihim na bumalik si Sonya sa loob ng arena at sinimulan ang pakikipaglaban sa mga gwardya. Pinatay niya isa-isa habang tinatanong kung nasaan ang kanyang kabayo. Namatay ang buong grupo at ang huling lalaki lamang ang nagsabi ng impormasyon. Agad na nagmadaling pumunta si Sonya sa laboratorio ni Crudles at ang mga tao roon ay tumakbo sa takot. Tiningnan niya ang lahat ng eksperimento at ang naglalagablab na orb bago tuluyang natagpuan ang kanyang kabayo sa loob ng isang hawla. Matapos niyang palayain ang kanyang kabayo, inihagis ni Sonya ang isang espada sa naglalagablab na orb. Kumurap-kurap ang mga ilaw sa palasyo ng ilang segundo bago sumabog ang laboratorio. Napakalakas ng pagsabog at umabot ito sa dakilang bulwagan. Sinira ang mga bintana at pinabagsak ang lahat ng tao. Nakaligtas si Dragan na may ilang sugat, ngunit namatay naman si Crudles nang matusok ito sa leg ng isang piraso ng salamin. Habang nagdadalamhati si Dragan para sa kanyang kanang kamay, sinabi ni Anicia na naipadala na niya ang mga espiya upang hanapin si Sonya. Kinabukasan, nakipagkita si Sonya sa kanyang mga kaibigan at sabay silang naglakbay palabas. Ngunit sa kalagitnaan ng paglalakbay, inanunsyo ni Osin na kailangan niyang tahakin ang ibang daan. Lumalabas na siya ay isang prinsipe at nahuli siya ni Dragan nang salakayin nito ang kanilang kaharian.
Kaya nais ni Osin na bumalik at muling itayo ito. Sa sandaling iyon, lumapit si Sonya upang halikan ito ng pamamaalam. Ngunit sa halip, sinaksak niya ang braso ni Osin gamit ang kanyang kutsilyo at pabirong sinabi niya dito na hindi na ito untouchable. Pagkatapos, tumigil sandali ang grupo upang magpahinga at gamutin ang kanilang mga sugat. Masayang nagkwentuhan naman sina Sonya at Dex tungkol sa paghahanap ng kanilang mga katribo at ibinahagi ang mga alaala ng kanilang pagkabata. Sa sandaling iyon, bumalik ang isa sa mga alipin mula sa pag-iimbestiga kasama ang isa sa mga espiya. Pinatay nito ang lahat ng iba pa at dinala ang natirang isa para sa interogasyon. Sinabi ng espiya kay Sonya na sinusundan sila ng grupo ni Dragan at pinatay naman ni Sonya ang lalaki. Pagkatapos ay nakipag-usap siya ng pribado kay Dex. Sinabi niya na dapat na magpatuloy si Dex sa paghahanap ng kanilang mga katribo ng mag-isa. Ipinaliwanag niya na hindi siya makakasama dahil maaaring ma-expose ang kanilang lokasyon ng dahil sa kanya. Pagkatapos, umalis si Dex at sinubukan ni Sonya na kausapin ng iba pa na magsiuwi na rin. Ngunit tumanggi silang iwan siya na lumaban ng mag-isa. Makalipas ang ilang sandali, natuklasan ni Dragan na sinalakay ng grupo ni Sonya ang isa sa kanyang mga lugar. Sinabi din nito na parating pa lang ang kanyang hukbo sa loob ng 1 o 2 araw kaya unti-unti nang nawawala ang kanyang katinuan. Tinawag naman siyang mahina ni Anisha at nauwi sila sa pagtatalo hanggang sa biglang tumating si Sonya. Inihagis nito sa lupa ang ulo ng isang sundalo at ipinangako na gagawin pa niyang mas malala kung patuloy na magpapadala si Dragan ng mga espiya. Bilang kapalit, itinapon naman ni Carlac ang ulo ni Dex na siyang ikinabigla ni Sonya. Nang gabing iyon, nakita ni Sonya ang isang grupo ng mga tao na papalapit sa kanilang kampo. Inihanda niya ang kanyang pana, ngunit nagulat siya nang biglang lumitaw ang isang lalaki at sinabing sila ang mga nawawalang Hyrcanians. Agad na lumapit si Sonya sa kanilang grupo at muling nakaharap ang kanyang mga katribo. Niyakap naman siya ng isang babae mula sa kanyang nayod na nagngangalang Hespera. Sinabi nilang nakita nila si Dex, ngunit kulang ang kanilang lakas upang labanan ng mga sundalo at iligtas ito. Hawak ng mga Hyrcanians ang kabilang kalahati ng aklat at ipinaliwanag kay Sonya kung paano ito nangyari. Noong araw ng pag-atake, isang batang lalaki ang nagtago sa templo at nasaksihan nito ang isang pari na sinusubukang iligtas ang aklat. Ngunit inatake siya ng isang sundalo at sinubukang agawin ng aklat na napunit sa gitna ng pakikipaglaban. Inatake naman ni Hespera ang sundalo mula sa likod at pinatay ito bago nakuha ang isang kalahati ng aklat. Ngunit kinailangan na nilang tumakas bago pa niya makuha ang kabilang kalahati. Kinuha naman ng batang lalaki ang natitirang kalahati at itinago bago siya mahuli ng mga sundalo. Pagkatapos, sa loob ng selda ng mga alipin, laging binabasa ng batang lalaki ang aklat at natutunan ang lahat ng lihim nito na nagbigay daan sa kanya upang makatakas sa pagkaalipin at maging isang emperor na walang iba kundi si Dragan. Ngayon, nais ng mga Hyrcanians na itago ang aklat, ngunit sinabi ni Sonya na hindi titigil si Dragan sa paghahanap sa kanila. Kinumbinsi niya ang grupo na dapat silang lumaban upang tuluyang wakasan ang digmaang ito. Pagkatapos ay pinuntahan nila ang lugar ni Dragan at natuklasan na dumating na ang hukbo ni Dragan na may kasamang maraming makabagong sandata. Sinimulan ng mga sundalo ang pagpapasabog ng mga kanyon at napilitang tumakbo ang grupo ni Sonya habang nagdudulot ng sunog sa kagubatan ang mga pagsabog. Habang sinasalakay ng mga sundalo ang kagubatan, sinabi ni Dragan kay Anisha na pakakasalan niya ito kung madadala nito sa kanya ang ulo ni Sonya. Samantala, sa kagubatan, nagtago ang grupo ni Sonya sa likod ng mga puno at ilalim ng mga damuhan upang ambushin ang mga paparating na mga sundalo. Pagkatapos ay nagsimula ang malupit na labanan habang patuloy na kumakalat ang apoy na nagdulot ng mga pagsabog. Dahil dito ay unti-unti nang nauubos ang mandirigma ng magkabilang panig. Nang makalamang ang grupo ni Sonya, sinabi niya sa kanyang mga tao na tumakbo sa sulok ng kagubatan upang akitin ang mga kalaban. Samantala, ang ilang mga kaaway ay sumunod kay Sonya kaya kinailangan niyang labanan ng mga ito ng mag-isa.
Matapos niyang patayin ng lahat, nakita niyang dumating si Anisha. Nagkumpisa silang magharap sa pamamagitan ng espada at tila pantay ang kanilang husay. Ngunit nagawa ni Anisha na tamaan si Sonia at sinaksak ito ng ilang beses sa katawan. Hindi naman sumuko si Sonia, lumaban siya sa pamamagitan ng pagsaksak din kay Anisha sa leeg. Samantala, nagkaharap naman si Hawk at si Carlac at handa silang makipaglaban sa isa't isa. Nagpalitan sila ng suntok at itinulak ni Carlac si Hawk gamit ang kanyang palakol at sinaksak ito gamit ang kanyang espada. Kasabay nito, sinaksak din ni Anisha si Sonia gamit ang kanyang espada. Nang malapit niya ng putulin ang ulo ni Sonia, biglang dumating ang kabayo ni Sonia at binangga siya. Pagkatapos, humiga ito sa tabi ni Sonia. Sumakay si Sonia sa kanyang kabayo at tumakas. Pagkatapos sa tabing lawa, inakala ni Sonia na nakita niya ang kanyang ina sa tabi ng rebulto. Ngunit ang kanyang nakita ay ang tunay na Diyosa na nagsabi sa kanya na ang mundo ay nasasaktan at nagdurugo. Kaya't hindi nila dapat hayaan na manalo si Dragan. Sinabi ni Sonia na palagi siyang nananalangin, ngunit wala ring nangyari. Kaya ipinaliwanag ng Diyosa na kailangang hanapin ni Sonia ang kanyang lakas upang tanggapin ang kanyang tadhana. Pagkatapos, inalubog ng Diyosa si Sonia sa lawa upang pagalingin ang kanyang mga sugat at sinabi na nasa kanyang mga kamay na ang kapalaran ng mundo. Samantala, nahuli ang mga nakaligtas sa grupo ni Sonia. Tinawag naman ni Hespera si Dragan sa kanyang orihinal na pangalang Herenium. Hindi niya ito nagustuhan kaya sinampal niya ito at sinabing patay na ang maliit at duwag na batang lalaking kakilala niya. Inakusahan niya si Hespera na iniwan siya nito. Nang suriin naman ni Dragan ang bag niya, sa wakas natagpuan nito ang kabilang kalahati ng aklat at nakita niya ito bilang patunay na totoo nga ang propesiya. Iniutos niya sa pinuno ng mga mersenaryo na patayin si Hespera, ngunit tumanggi ang lalaki na saktan ng isang pastora. Agad na kinuha ni Dragan ang espada at naghanda na patayin si Hespera, ngunit sa sandaling iyon, isang palaso ang pumatay sa isang gwardya. Sa gulat ng lahat, lumabas si Sonia na may mas matingkad na pulang buhok. Kasabay nito, dumating si Osin kasama ang kanyang hukbo. Habang nagmamadali ang mga sundalo upang labanan ang mga mananakop, ginamit ng mga bilanggo ang pagkakataon upang makawala at sumali sa laban. Samantala, isang dating alipin ang sumugot kay Carlac at kinagat ang kanyang leeg hanggang sa tuluyan itong mamatay. Dahil maraming sundalo na ang namatay sa hukbo ni Dragan, madali nang nalupig ng hukbo ni Osin ang natitirang tauhan nito kaya napilitan silang umatras. Dahil nakalak ang pangunahing gate, umakyat si Sonia sa pader at nakarating sa tore kung saan sinimulan niyang patayin ang mga sundalo ng walang awa. Nakita siya ng mga lalaki sa ibaba kaya tinira siya ng mga palaso bago tumalon pababa upang labanan sila at madali niyang napabagsak ang bawat isa gamit ang kanyang bagong pambihirang lakas. Samantala, sa loob ng isang kwarto, binasa na ni Dragan ang kabilang kalahati ng aklat at nadismaya nang matuklasan na tungkol lamang ito sa pagpapagaling, gamot at balanse ng kalikasan na itinuturing niyang walang silbi. Agad siyang nakiusap kay Anisha na labanan si Sonia, ngunit tumanggi ito dahil natatakot siya sa isang taong may kakayahang makabangon mula sa nakamamatay na sugat. Sinabi ni Dragan kay Anisha na hindi siya magiging emperatrice maliban kung poprotektahan siya nito. Pagkatapos, tinawag siya nitong duwag. Sinabi na tama ang mga naririnig niya sa kanyang ulo. Nagalit si Anisha at tinanong kung paano niya nalaman na may naririnig siyang mga tinig. Inamin ni Dragan na siya ang naglagay ng mga tinig sa ulo nito dahil ayaw niyang ibahagi ang kanyang trono kanino man. Sa mga oras na iyon, napagtanto ni Anisha na ang mga bote ng gamot ay mga potion lamang upang paikutin siya sa katinuan. Galit na kinuha naman niya ang espada at sinaksak si Dragan. Nang tumingin siya sa ibaba, natuklasan niyang sinaksak din siya nito at magkasama silang bumagsak sa sahig. Samantala, sa labas, patuloy si Sonia sa pakikipaglaban sa mga sundalo hanggang sa wala nang natira. Nang makarating siya sa gusali, wala na si Dragan. Sinabi ni Anisha kay Sonia na tuluyan ng tumahimik ang mga tinig sa kanyang ulo bago siya namatay. Sa kagubatan,
Bumagsak mula sa kabayo ang isang duguang si Dragan. Nakahanap naman si Sonya ng mga pahina ng aklat na may dugo sa lupa at sinundan ng mga ito hanggang sa matagpuan niya si Dragan sa isang lumang sagradong lugar. Pinunit niya ang mga pahina ng aklat at sinasabi na hindi ito isang kapaki-pakinabang na sandata. Ipinaliwanag ni Sonya na ang aklat ay hindi kailanman naging sandata. Ginawa lamang itong sandata ni Dragan at naging isang tulad ni King Ansus. Gumawa si Sonya ng talaan ng lahat ng krimen ni Dragan, ngunit humingi rin siya ng paumanhin sa hindi pagtulong sa kanya noong sinalakay ang kanilang nayon. Inamin ni Dragan na natakot siya sa kamatayan. Hinawakan siya ni Sonya sa kamay habang tuluyang natapos ang kanyang buhay. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang pamayanan kasama ang katawan nito at sinabi sa kanyang mga tao na ilibing ito bilang isang Heiran, isang batang lalaki noon at hindi isang tao na lumaki bilang mananakop. Pagkatapos, sinabi niyang hindi na siya babalik sa kagubatan kasama sila dahil doon na siya lumaki. Ngayon ay nais niyang lumabas at makita ang mundo. Ilang buwan nang lumipas, makikita si Sonya na nag-e-enjoy sa isang tavern. Ngunit nagulat siya nang dumating si Osin na may dalang isang masamang balita. Sinabi nito na kailangan siya ng kanyang mga tao, kaya agad silang umalis kasama ito. Ang moral lesson ng kwentong ito na ang pagiging sakim sa pera at kapangyarihan ay labis na makakasama sa iyong pagkatao, lalong-lalo na sa mga taong sinasakupan mo. Walang pinagkaiba sa mga buhayang politiko na umubos sa kabad ng bayan. Aray ko! Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.